Okay guys, isang mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyo lahat. Sana po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at ligtas po sa anumang kapahamakan. Sana po kayo dako ng mundo naroroon. Ako pumuli ang inyong likod, Maestro 21 TV. At sa ating video ngayong araw na ito mga kalingap ay tayo muli po ay magbibigay ng ating palibagong reaction po tungkol nga po dito sa issue po ng hijacker po ng sponsor. Okay, so alam po naman natin, in-identify na po na ito nga po ay si Miss Rhea Olarte. Okay, kahapon ay nagkaroon na po tayo ng pagkakataon upang magbigay po ng ating reaction po tungkol naman po doon sa opinion o tungkol naman po sa pahayag ng umaakusa kay Rhea Olarte, at ito nga po si Richel TV. Okay, so ngayon naman araw na ito mga kalingap ay pakinggan naman po natin. Okay, pakinggan naman po natin ang kasagutan, ang resback ni hijacker girl, hijacker itong si Miss Rhea Olarte. Okay, alam ko marami na pong nakapanood doon sa live po ni Richel TV at marami po siyang nakumbinsin na maniwala po doon sa kanya pong sinasabi. Hindi ko naman po sinasabi dito mga kalingap na hindi ako naniniwala. So pare-pareho naman po tayo dito mga kalingap na hindi natin, wala po tayo doon sa pinangyarihan. Hindi, pareho po natin sila hindi mga kilala. Hindi natin po sila kilala masyado. Hindi natin po sila kilala. Tayo po ay nagbabase lamang po sa ating mga napapanood, sa ating pong naririnig. Kasi hindi naman, malayo po tayo. Hindi natin po sila nakakasama. So yan. So ibig sabihin ko, bigyan naman natin ng pagkakataon. Pakinggan naman natin po itong si Rhea Olarte upang ipaliwanag naman po, idepensahan naman po niya ang kanyang sarili. Ngayon, kung kanino po kayo naniniwala ay nasa sa inyo na po yan mga kalingap. Alam ko kapag tayo po ay medyo galit o nagagalit tayo, kapag tayo po ay mayroong galit sa isang tao, maski anong paliwanag po niya siguro mga kalingap ay hindi na natin po pinapaniwalaan. Umiibabaw, umiibabaw po yung ating nararamdaman at pagtingin po sa kanya. Okay? Siyempre, kung tayo po ay galit, ang tingin po natin doon sa tao ay demonyo, hindi po ba? Okay, nabubulagan po tayo minsan sa ating dapat malaman. Okay? Kaya nga dito sa pagkakataon na ito mga kalingap, timbangin po natin, ibibigay po natin yung pagkakataon naman na magsalita at magpaliwanag po itong si Rhea Olarte. Timbangin po ninyo kung sino po sa kanila ang nagsasabi ng katotohanan. Okay? So, bago po yan, tayo muna po ay magbibigay pugay sa ama at founder po ng Kalingap, Kuya Bal Santos Matubang. At ang kilikin po natin, Ate Edna Vlog, Kalingap Rob, Kalingap Dan. At syempre, kung bagong silip lang po kayo, bagong dating lang po kayo sa munting channel na ito, sana po ay inyo rin pong tangkilikin sa pamamagitan po ng inyong pagbibigay ng like, share, and subscribe. At tuloy, pindutin na rin po ang notification bell. At nang sa ganon, tayo pa rin po ay magkita-kita at magsama-sama sa susunod pa pong mga reaction videos na ating gagawin. Likewise, Miguel shoutout sa ating mga kasamahan po dyan sa Karepa, Kalingap Reactor Partners, sa pamumuno po yan ng ating Presidente Javier De Leon, aka Birador. Okay? So kaninang umaga mga Kalingap, nag-live po si Kuya Bal, binigyan niya po ng reaction po doon yung sa sinasabi po ni Richel Vlog, at pagkatapos po ni Kuya Bal ay nag-live naman po itong si Rhea Olarte upang sa ganun ay sagutin at ipaliwanag po niya ang kanya pong sarili. So, pakinggan po natin mga kalingap, pakinggan po natin yung ilang puntos lang po na ating gustong bigyan po ng reaction doon sa naging live po ni Miss Rhea Olarte. Doon naman kay kay Richel TV. Kahit na hindi ako pangalanan, alam ko naman na yun, na ako yun.
Then, ngayon ko lang din nalaman na ganun pala kalaki ang galit mo sa akin. No? Ilang buwan nagstay dito sa Dait. Hindi mo man lang sinabi sa akin na may ganun ka palang nararamdaman, no? Simula nung umalis ka kay Kuya Brooks, actually ano lang tayo 4 or 5 days lang tayo magkasama sa bahay nila Kuya Brooks. Bigla ka na lang umalis doon na hindi nagpaalam sa amin. Pero okay na po yun, no? Hindi ko na kailangan na i-ano pa. Sana nagsabi ka sa akin ng nararamdaman mo rin para alam ko rin, no, na may ganun ka palang hinanakit sa akin. So pasensya kung nasaktan kita, kung ano man ang naidulot, no, ng pag-iwan-iwan ko sa iyo. At alam mo naman yung rason kung bakit, kasi nga 'di ba dumalaw kami ni Roda sa beneficiary namin doon ang sasakyan ni Roda is Vios pa that time. So sabi ko sa iyo, ate, masikip ang sasakyan kasi 5 lang ang kasya doon sa sasakyan. So ang Vios ang sakay, yung driver si Roda, nandoon pa si Rina that time, ako at si Rex. So hindi na talaga makasya. Kung pwede nga lang, no, kung makasya nga lang, bakit hindi ka po isama? Kaso yun ay kasi yun, pagdalaw din namin sa beneficiary. So ang alam ko, nag-okay ka, naintindihan mo. Sabi mo okay lang, okay sis, at saka may asikasuhin ka din sa SM kasi may pa-process. So kala ko okay na yun. So sinama kita. Tuwing pupunta din ako sa aking sariling beneficiary sa Paracali, naalala mo, nag-tricycle lang tayo, ang layo-layo nun, mahigit 1 oras din na biyahe ng tricycle, no? Okay naman tayo. Kaya hindi ko nga lubos maisip na ganito So pero okay na yon, no? Nangyari na, may nararamdaman ka na sa akin na ngayon ko lang din nalaman. At least ngayon ay nalaman ko na yun pala ang dahilan. Pero ngayon mas malinaw din sa akin na nung doon na sa kubo na medyo matabang na ang kanilang pakikitungo sa akin kasi nga may kwento pala, no, na tungkol sa sponsor. Lilinawin ko lang din ang tungkol sa sponsor. Ako po ay tagapaghatid lamang. May mga nakakausap ako sponsors na pinapaabot sa akin na bibili ng ganito, para kay ganito, para sa ganito. Ako po ay utusan lamang. No? So yun po, hindi po yun sabi na wakwakan na nangyayari. Natural po sa ibang mga sponsors na pumonekta sa mga ibang mga vlogger kung saan po sila mas mabilis, no, makapag-connect. Hindi ko akalain na masama na pala din po yun sa iba, no, binibigyan na meaning yung pagkaka-connect, no, ng sponsor at saka sa vloggers na ipapaabot lang ang tulong na para kanino. So, naintindihan ko na ngayon kasi dati kasi hindi ko malubos maisip anong ginawa ko, bakit medyo matabang, no? Medyo matabang na sila sa akin. Siyempre, hindi man tayo manhid na hindi nakakaramdam. So, kaya medyo naglaylo ako. Dami ding nagtatanong, Rhea, bakit hindi ka na napupunta doon? Ganun. Isa din sa mga dahilan yan. Medyo naglaylo talaga ako kasi nga, ramdam ko na parang may something. Pero hindi ko lang talaga ma-determine kung ano. Kaya ngayon, nalaman ko na ganito pala. May istorya pala na tungkol sa sponsor. So yan mga kalingap, sa una po ng pahayag na yan o sa una ng live po ni Miss Rhea Olarte, mga kalingap, ay humingi po siya ng kapatawaran sa lahat po sa pamilya po ni Joy Diwata, kay Joy Diwata, at siyempre sa lahat po ng taga-suporta. Bagamat doon sa isang live po niya ay ginawa na po niya ito,
inulit na naman po niya dito sa live na ito mga kalingap. So, ibig sabihin, na-realize po ni Miss Rhea Olarte, na-realize niya na mayroon po siyang pagkakamali doon sa pakikipag-ugnayan doon sa sinasabi po nilang sponsor. Okay? So, kayo man po ay magpatawad o hindi, for as long as itong si Rhea Olarte po ay nakahingi po ng tawad po sa inyo, o siguro hanggang doon na lamang po, tapos na po yun. Sabi po niya, mga kalingap, na ipaliwanag na po niya yung kanyang sarili. Dito naman po tayo kay Richel, mga kalingap. Okay? Doon sa live po ni Kuya Bal, mga kalingap, ay yung ipiniplay po ni Kuya Bal doon sa kanyang naging live kaninang umaga, mga kalingap. Parang lumalabas po, pasensya na, parang lumalabas po mga kalingap na itong sama ng loob, okay, itong sama po ng loob po ni Richel ay personal para sa akin, personal po yung kanya pong yung galit, at ngayon at may lumabas po na kaya po siya ngayon lang po lumabas kasi dahil po sa may lumabas po na issue laban po kay Rhea Olarte. At ito po yung sinabi po niya, parang naulinigan ko o napakinggan ko, mga kalingap, na ito na yung pagkakataon niya. Ito na po yung pagkakataon niya na maghiganti. Okay? So, lumalabas na personal kasi napakasimple na lang po naman yung sinasabi po ni Richel na siya po ay hindi sinama at may panunumbat po. May panunumbat pa nga po dyan, mga kalingap. Ano yung panunumbat? Na siya daw po ay nagluluto, kakain na lamang daw po. Natural po naman, mga kalingap, kung tayo po ay nakikituloy lamang sa isang bahay, tayo po ay magkukusa. Kung ano po yung pwede natin gawin at kayang-kaya po naman natin gawin at bilang pakikisama ay natural gagawin po natin dahil tayo po ay nakikituluyan lamang, hindi po ba? Okay, yun po yung aking punto po rito, mga kalingap. Kasi yun po yung sinasabi po ni Richel na kakain na nga lang po kayo pag dumating kayo tapos iniiwan po. Siguro ang isang pinaka masakit kay Richel po dito ay yung siya po ay dinala po diyan pagkatapos ay binabaliwala. Yun po siguro, Okay, mamaya pa may sasabihin pa tayo tungkol diyan, mga kalingap. So sinasabi po dito ni Miss Rhea ay humingi na po ng paumanhin kung siya man daw po ay may nagawa dito kay Richel kasi sa kanila pong pagsasama naman daw po ay hindi niya akalain na mayroon na palang dinidibdib na galit. Mayroon na palang lihim na galit itong si Richel. Bakit kung may galit, bakit hindi pa doon mismo sinabi? Bakit hinintay pa niya yung ngayon, pagkakataon na ngayon na dahil mayroon pong issue laban po kay Rhea Olarte, hindi po ba? Bakit hindi pa nila inayos? Kaagad-agad. Nagsabi na po sana kung siya po ay matapat na kaibigan kung siya man po ay kaibigan, dahil siya naman po ay dinala diyan, bakit hindi po siya nagsabi ng kanyang nararamdaman doon sa kanyang naoobserbahan na pagtrato po sa kanya, mga kalingap. So, ang punto po rito ni Rhea Olarte, mga kalingap, ay humingi na po siya ng paumanhin kung siya man po ay mayroong nagawa na hindi maganda po kay Richel habang nandyan po siya sa daet. Okay. So dito naman po tayo doon sa sinasabi po ni Richel na itong si Miss Rhea Olarte ay nakikipag-ugnayan. O kaya ay hinahijack. Pag sinabing hinahijack, inaaswang. Winawakwak ang mga sponsor. Ito naman po yung naging paliwanag po. Bahala na kayo kung maniwala po kayo o hindi. Sinasabi ko, kayo na po ang bahalang humusga dito sa sinasabi po ni Rhea Olarte. May ugnayan po talaga. Okay. Sinasabi po diyan ni Rhea Olarte, inamin po niya na mayroong connection, may ugnayan po sila sa ilang mga sponsor. Okay. Kasi mayroon din po akong napakinggan, napanood po na isang sponsor, lalo na po sponsor po ni Joy Diwata,
na nagpapatotoo, nagpapatunay na dati ay kinakausap po nila itong si Rhea Olarte upang may gawin in favor of Joy Diwata. So ganun din po siguro nung nandiyon kay doon sa grupo po ni Ruel of Malalag o si Dudong Ruel, hindi po ba? So yun po yung sinasabi, may collection kasi itong mga ilang sponsors ay nanghihingi ng pabor kay Rhea Olarte sapagkat siya po lang siguro among the vloggers surrounding Dodong Ruel ay maaaring itong si Rhea Olarte lamang po ang unang kilala po nila o matagal na po nilang kilala at may access po sila. May access po sila kung paano po sila pwedeng kausapin at humingi ng pabor. Ano yung pabor na itong mga kalinga? Halimbawa, sila po ay magpapadala at sinasabing dalhin mo ito kay ganitong beneficiary, ay bumili ka ng ganito para po sa ganitong beneficiary, ayusin niyo po yung event na yan, ito, pambili daw po ninyo ng ice cream, pambili daw po ninyo ng cake, kung cake man po yan. Yan po yung paliwanag po ni Rhea Olarte, mga kalingap. Ngayon, hindi kaya itong si Rachel, balikan po natin, itong si Rachel, hindi kaya kaya nagagalit o nagtatampo o may lihim na galit kay Rhea Olarte at sinasabing nakikipag-ugnayan itong si Rhea Olarte sa mga sponsor at nakikita ito ni Rachel siguro na may mga nagpapadalang mga sponsor kay Rhea Olarte. Hindi kaya naiinggit itong si Rachel TV doon sa mga nagpapadala. Siyempre pag ang sponsor ay nagpapadala sa kagaya po ni Rhea Olarte na isang vlogger ay siyempre mayroon po yan na pasobra. Mayroon po yan pasobra. Tanungin po niyo yung mga sponsor. Nasubukan ko na kaya yan mga kalingap. Kung mayroon pong sponsor na gusto po niyang tulungan yung ibinablog po ng charity vlogger, ipinapadaan din nakailang beses na rin po akong nakatanggap na ipinapadaan sa akin noong hindi pa po nila alam kung paano po nila kontakin yung charity vlogger. So nakailang beses na po ako niyan. Ngayon, kapag sila ay nagpapadala, ay may pasubra po yan mga kalingap. Sasabihin po nila, oy maestro, iyan ibigay mo kay ganyan, itulong kay tatay ganyan. Ngayon, yung bakit sobra? Yung sobra, pangkapi mo na yan o pambili mo na yan ng kung ano-ano. So, yun po siguro yung nakikita po ni Rachel na pangyayari sa tuwing mayroong nagpapadalang sponsor kay Rhea Olarte na mayroong sobra. Ay kaya siguro naiinggit itong si Rachel TV. Bakit hindi naaambunan? Baka hindi naiinggit dahil hindi naaambunan sa tuwing mayroong sponsor na nagpapadala kay Rhea Olarte. Rhea, baka naman yan po yung dahilan bakit lihim na nagagalit itong si Rachel sa iyo ay dahil hindi nakakatikim doon sa padala ng sponsor, sa sobra. Doon sa pasobra na padala ng sponsor. Okay? So, ngayon, kung ito yung sinasabi po ni Rhea Olarte. Ngayon, kung itong si Rachel TV naman po ay kung mayroon siyang kasagutan. Kasi, unang-una, yung sinasabi po ni Kuya Bal, mga kalingap, kasi sa dami po ng nagagalit na kay Rhea Olarte. Kaya nga, di ba sinabi ko, timbangin po natin. Yung sabi po ni Kuya Bal ay hindi basta-basta nagtatanggal. Kasi may mga nagko-komento doon na tanggalin, ihiwalay na po sila. Para bagang itong team na ito, tanggalin na sa kalingap. Sabi po naman po ni Kuya Bal, hindi tayo basta-basta nagtatanggal. Kasi, kinakailangan ay timbangin po ni Kuya Bal o imbestigahan niya kung ano po ang katotohanan doon sa mga sinasabi. Unang-una, itong si Rachel, wala naman po tayong nakitang ebidensya. Wala tayong nakitang ebidensya na ipinakita niya na itong si
itong si Rhea Olarte ay tumatanggap o nakikipag-ugnayan sa mga sponsor at tumatanggap personally ng parang ng pera para sa kanyang sarili. Okay, kung meron man sigurong maipakita itong si Rachel TV na ebidensya, ay maaring ito yung sinasabi ni Rhea Olarte, mga kalingap, na pabor na hinihingi po ng mga sponsor na iparating doon sa gusto po nilang tulungan. So, ngayon, narinig po siguro naman ni Rachel yung naging kasagutan po ni Rhea Olarte tungkol po doon sa kanya pong claim, pwede naman po siyang sumagot. Mahirap po dito, mga kalingap, na wala po tayong ipapakitang mga ebidensya or proof o resibo doon yung ating sinasabi ay totoo, to prove na yung sinasabi po natin ay totoo, kailangan magpakita po tayo ng ebidensya. Kasi alalahanin po ninyo, alalahanin po ni Rachel na ang sinisira po dito ay ang resulta ng kanya pong ginagawa ay baka magdulot po ng kasiraan po ng isang tao. Hindi po naman natin gusto na ang reputasyon o dignidad ng isang tao ay masisira ng dahil sa ating mga personal na galit sa ating kapwa. So yun ang pag-ingatan po natin, mga kalingap. Kung mayroon po tayong sasabihin laban po sa isang tao, dapat handa rin po tayo na magpakita po ng mga ebidensya para mapatunayan kung tama ang iyong sinasabi or hindi. Ngayon, sinasabi natin, mga kalingap, bilang pagsasara ng ating pong reaksyon ngayong araw na ito ay hindi ko po dito sinasang-ayunan o hindi ko po kinakampihan po dito si Rhea Olarte. Tayo lamang po ay nagtitimbang. Sa gitna lamang po tayo at tinitimbang po natin. Pinakinggan ko si Rachel, pinakinggan ko na po itong si Rhea Olarte. Ngayon, nasa sa inyo na po yung pagpapasya kung ang sa isip po ninyo ay sa paniniwala po ninyo ay si Rhea Olarte talaga ang may sala, go. Kung nagsasabi si Rachel naman inang katotohanan, pero sana ay huwag po tayo mapanghusga, okay? Maging matalino po tayo sa pagpapasya kung sino sa kanilang dalawa ang tama. Okay, so hanggang dito na lamang po tayo, mga kalingap. Muli, tangkilikin po natin Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlog, Kalingap Rab, Kalingap Dan. At muli, pinapakiusapan po kayo ng inyong pong lingkod na sana po ay inyo rin pong tangkilikin ang munting channel na ito sa pamamagitan po ng iyong pagbibigay ng like, share, and subscribe. At tuloy pindutin na rin po ang notification bell. At nang sa ganon, tayo pa rin po ay magkita-kita at magsama-sama sa susunod pa pong mga reaction videos na ating gagawin. Muli, isang mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. At God bless everyone.